Nasa ating linya ngayon si Attorney George, ang chairman po ng COMELEC. Chairman, good morning po, sir. Sir Ted, magandang umaga rin po sa DJ Chacha at sa mga kababayan natin, magandang umaga po. Salamat sa panahon. Chairman, ito lang po, pwede ba natin klaruhin kasi nga po ngayon meron ng mga naghahayag po na sila po ang kakandidato sa pagkasenador. Filing na po October 1 to 8. Kapag ho ba nag-file ang isang cabinet secretary ng kanyang Certificate of Candidacy for Senator o anuman pong posisyon, ano ba ang kanya pong dapat na gawin? Siya ba ay dapat na mag-resign bilang cabinet secretary? Kung sakasakali po o siya po ay mag-resign sa panahon pa lang ng kampanya? Sir Ted, maraming salamat po. Tama po kayo, lahat po ay deemed resigned automatically kapag ka-appointive position na tatakbo sa national at local positions. So deemed resigned po sila automatically. Hindi nila kinakailangan mag-submit ng something pa sa pagre-resign. Automatically po deemed resigned sila magmula po sa pagpa-file ng Certificates of Candidacy. Yan po ang nakalagay, Sir Ted, sa ating COMELEC Resolution 11045 na dapat automatically resign sila. Okay, so meaning, sir, kakaiba ang panuntunan doon sa party list nominees. Sa party list nominees po, nag-issue po tayo ng bagong resolution isang araw lamang na sila ay deemed resign pag-start ng campaign period. Yan po ay sa February 11. Hindi pa po sila deemed resign pag nag-file sila ng kanilang nomination. Sapagkat nagkaroon po ng desisyon ng Korte Suprema, Sir Ted, doon po sa ng Abayon versus HRET at ng Palparan versus HRET na kina-clarify na ang kandidato daw po ay ang mga party list organizations at political parties, hindi ang mga nominees. Subalit, sabi ng Korte Suprema, ang miyembro ng Kongreso later, kapag ka nahalal na, ay ang mga nominees at hindi ang party list. Okay, sige, klaro po yan. Ano po? So, doon po naman sa mga meron pong personalidad sa telebisyon, si Chacha ho ba kapag nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy bilang mayor ng Manila, ano po, October 1 po ito, siya ho ba'y papayagan pa magprograma dito hanggat hindi nagsisimula ang kampanya? Opo, Sir Ted, base po yan sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus COMELEC. Ang sabi po ng Korte Suprema, si Justice Carpio, ay wala naman din sila magagawa dahil yun po ang nakalagay sa Section 15 ng Republic Act 9369, yung batas natin sa automation. Sabi po, bagamat mas maaga ang filing ng Certificates of Candidacy upang mas maaga ang paghahanda ng mga listahan ng mga kandidato, ay sila daw po ay kandidato lamang sa unang araw ng campaign period. Yan po ay 90 days before the election. Yan po ay sa February 11 sa senador at sa party list, at sa March 28 naman po, Sir Ted, kapag po local position, at yan po ay 45 days before the election. Okay, so klaro yan. Ano? Sino man pong artista o media personality o ano man pong, sino man pong lumalabas sa radyo, television, hindi pa po siya pinagbabawalan na magprograma o lumabas po sa TV hanggat hindi nagsisimula ang official campaign period. Klaro po yan. Maging local po yan o national position po, sir? Yes po, okay. Sir Ted, yan po ang rule sapagkat nga po, hindi po katulad noong barangay SK elections na ginawa namin, Sir Ted, pag-file nila ng candidacy ay sila ay kandidato na kaagad sapagkat manual na halalan po yung barangay election. Subalit pagka po kasi automated election, lumalabas po, Ted, wala pong premature campaigning. Sabi po ng Korte Suprema, yung Section 80 ng Omnibus Election Code ay baliwala at technically na-amend ng Republic Act 9369 o yung automation law natin. Yun, ito ho ba sakop pati ang social media? Kung meron kang vlog, meron kang YouTube channel o naman pong tawag doon, ganun din po iyon? O ang vlog po o YouTube channel po hindi kasama dito po sa considered media? Kasama po lahat, Sir Ted, kahit po yung ating mainstream media, radio, TV, dyaryo, hindi pa po sila kandidato and therefore makikita po natin mga pagmumukha nila at yung mga material sa pagkalalaki sa kalsada makikita po natin sapagkat hindi po namin pwedeng ipatanggal. Sir Ted, wala pa po kaming kapangyarihan din sapagkat papasok lang ang kapangyarihan ng COMELEC pagdating yung tinatawag na election period, 120 days before the election. So yung nasa social media, kasama rin po yan sapagkat sabi ng Fair Elections Act, ang kapangyarihan ng COMELEC ay hindi lamang sa mainstream media and such other forms of media. Sige po, so early campaigning, kung kayo po ay tatakbong senador, ano po, at naghain ako ng Certificate of Candidacy, maaari pa rin akong mamayani sa mga billboard
at sa mga posters, tarpaulins sa alimampung lugar sa buong Pilipinas, kahit na nakakatakot ang picture ko na nilalagay ko doon, pwede niya pong gawin yon. Opo, Yes, sir, kahit na po, yes, tama kahit po. na hindi pa simula ang campaign period. Tama po, Sir Ted. Pwede silang umikot-ikot at pwede silang mangangamay-ngamay. Yung iba nga dyan, sigurado mga magpapakain pa at kung ano-ano. Kaya nga po sa filing ng candidacy sa October 1 to 8, inaasahan natin sa Martes, naku, ang dami mga dala na mga tao, ng mga ibang supporters, may mga tarpaulin, na nga naka-t-shirt pa, etc. May mga ati-atihan. Wala po kami magawa talaga. Sana po yung maunawaan ng mga kababayan natin sapagkat hindi pa po sila kandidato, sabi po ng Korte Suprema at sabi din po ng batas natin. Kahit na nag-file na ng Certificate of Candidacy, hindi pa rin sila deemed a candidate? Yes, Sir Ted. Alam niyo po, maaaring tayong dalawa, parehas po tayo ng nararamdaman sa issue na yan. Kaya lang po, siyempre, we will have to respect the decision of the Supreme Court. That's the rule of law. And at the same time, yung umiiral po nating batas. Until and unless meron maghain po dito ng question ulit para ho na ma-revisit ng Supreme Court ang kanilang desisyon. Yes, Sir Ted. Alam niyo po kasi may mga implikasyon yan kung yun po mamarapatin na. Halimbawa, Sir Ted, nag-file ng Certificate of Candidacy. Biglang namatay ngayon yung mismong kandidato pagka-file ng candidacy. Sabi natin, tama, papalitan. Pwede magpalitan kapag ka namatay o na-disqualify. Paano po papalitan kung hindi pa pala kandidato? So may mga ganun pong katanungan na maaari pong maging resulta rin sa isang formal na kaso sa takatang hukuman. Mabuti nga kung ang dali lang po. Chairman, meaning, kasi po kung sa actual campaign period, may limitasyon sa laki ng mga billboard at campaign material. So, nag-file ako ng Certificate of Candidacy ko dahil hindi pa ako kandidato kahit na ako nag-file ng COC, pero maaari kong gumawa ng kasing laki ng mundo na tarpaulin na nandun yung mukha ko. Pwede po yun. Lumalabas po, Sir Ted, yes, pwede po dahil nga dyan sa sinasabi nating desisyon sa Peñera, yung Peñera Doctrine na tinatawag. Okay. Di ho ba mayroon tayong sinasabi po na dapat patas ang laban? Apo, yun po talaga dapat equal opportunity for all, Sir Ted. Okay. So yun nga po yun. Anyway, sige po. So Chairman, yung pong pagpaparehistro, hanggang kailan po wala na itong extension? September 30 next week po ang last day ng pagpaparehistro. Nino, go ahead, sir. Opo, Sir Ted, naku, hanggang September 30 na lang po. Hindi lang po dito sa ating bansa, kung hindi yung mga kababayan natin abroad hanggang September 30 dahil 2 taon na po sila nagpaparehistro dyan sa abroad Sa atin naman pong bansa, simula po noong February 2, nagpaparehistro na po tayo. Kaya po wala pong extension. Kaya yung mga kababayan natin na hindi pa nakakapagparehistro, magpapatransfer ng registration, magpapareactivate ng kanilang registration o kaya naman may gustong baguhin na data doon sa kanilang registration, sana po'y magawa po natin yan sa mga registration sites ng COMELEC hanggang September 30. Wala po tayong igagawad na kahit na anong extension. Okay, sige po. Doon po sa filing ng COC, hanggang kailan po maaring may question doon po sa paghahain ng COC ng isang kandidato, lokal man o nasyonal, sa usapin po ng qualification? Sir Ted, liniliwanag po natin. So October 1 to 8 ang filing ng candidacy sa national and local positions at yung may gustong mag-question doon sa kwalifikasyon, sa eligibility ng mismong kandidato o baka nagsinungaling, misrepresentation sa kanyang Certificate of Candidacy, meron po silang hanggang 25 days from the date of the filing of the candidacy para mag-question. At huwag po mag-alala ang sambayanan sapagkat first time po natin gagawin na atin pong ipapublicize ang lahat ng COC ng lahat ng kandidato sa buong Pilipinas. Makikita niyo po yan, mga 2 linggo pagkatapos ng filing ng candidacy ay malalagay po sa website ng COMELEC yung pong mga COC o Certificates of Candidacy ng lahat ng kandidato sa buong Pilipinas para mas makilala nyo at para mas makahabol pa kayo kung gusto nyo questionin o filean ng kaso. Dati-dati po kasi Sir Ted, nagpa-file ng COC pero wala tayong alam doon sa mismong nailagay nila na mga items o nailagay na impormasyon sa Certificates of Candidacy. So kapag po naghain ng COC ang isang tumatakbong senador, dapat yung araw na iyon 25 days lang ang inyong ibinibigay po na palugit sa sino man sa question sa kanyang kwalifikasyon. Pag hindi siya nakaabot sa 25 days, what will happen next kung meron pa siyang protesta? Opo, kung sakasakali po na sa 25 days ay
hindi na i-file, so magkakaproblema po tayo, madidismiss po yung petition kung sakasakali. Pero minsan po, Sir Ted, in the interest of justice and fair play, may mga pagkakataon na kahit na filed out of time, ang COMELEC pa rin ay nagtitake ng jurisdiction sapagkat masyadong mabigat yung issue o kaya naman case of first impression. At the same time po, kung sakali may ma-file naman na mga kaso sa kanya within the period of 25 days, ay nare-resolve naman namin yan sa level ng division. At kung yan po ay ang pinail naman ay pagiging nuisance candidate o yung panggulo o yung pang-istorbo lang sa mga kababayan natin dahil sa katulad na pangalan, ang commitment natin, Sir Ted, bago matapos ang November 30, re-resolve namin yung issue ng mga nuisance upang hindi mailagay ang pangalan ng mismong nuisance candidate doon sa ating balota para hindi na po nagkakaproblema ang COMELEC at nagkakaroon pa minsan ng mga annulment o proclamation na lalong nagkakagulo. Opo, very crucial yun na maisama yung pangalan po ng ipinoprotestang kandidato sa balota. So kapag ho ba nangyari nga halimbawa po na you rule in favor of the protestant, Chairman, may karapatan pa rin yun na naman na umabot ng Supreme Court at kayo wala kayong magagawa. Isasama pa rin po ninyo yung pangalan ng umpong ipinoprotest ng kandidato? Yes po, Sir Ted, sapagkat kapag po may nag-file ng petisyon sa amin to cancel yung candidacy o to disqualify the candidate, base po sa desisyon ng Supreme Court sa Agabao versus COMELEC, ito po'y quasi-judicial function ng COMELEC at dahil po dyan, kinakailangan ito muna ay desisyonan ng division ng COMELEC at anuman na maging desisyon ng division ay subject sa motion for reconsideration at ibig sabihin po niyan, habang naka-motion for reconsideration, hindi pwedeng ipatupad yung desisyon ng division at pagkatapos po ng desisyon ng en banc ng COMELEC, pwede po kaming itaas sa ating katas-tasang hukuman upang makakuha ng restraining order. Sige po. So, Chairman, alam ko po napakarami yung mga panayam this morning. Hindi pa ho naman po tayo tapos, di ba? Kami po ikatuwang nga ninyo, ikapo natin dito para po sa paghahayag ng totoong mga informasyon relevant po sa halalan. So, meantime po, thank you muna, Chairman. Salamat po na marami at tayo po ay magkikita pa madalas dahil nga po papalapit na ang filing ng COC at ang halalan. Salamat po, Chairman. Salamat po, Sir Ted, Ma'am DJ, Chacha, maraming salamat po. Yan si Chairman George Garcia po ng COMELEC. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.